Sige po, tayo po lahat tayo pumikit at tayo po yung manalangin. Hallelujah. Dakilang Diyos, ang banal na makapangyarihan sa lahat, nilalang ng lupa. Sa ngalan po ng iyong anak na si Jesus at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, kami po dumudulog sa iyong harapan, Panginoon, nagpapakumbaba at ipapalinis Panginoon sa aming mga pagkukulang. Madalahin ko po sa iyo sa aming pag-aaral ng salita. Tunay nga po, pagkalog mo sa amin ng Espiritu, Panginoon, na handang tumanggap, hanggang magpatulog, Panginoon. Sa iyo nga po, Panginoon, namin binabalik ang lahat ng papuri, pasalamat sa Panginoon Jesus. Amen at amen. Po, pwede na po tayong magpo sa muli. Magandang buhay po sa inyong lahat. Magandang buhay. Mabuting tao. Ayan po kasi ngayon yung party sa school. Magandang buhay, mabuting tao. Wag lang po sana kukulog at kikidlat. Pag kumulog-tumid lang ay, delikado. Pag sabi magandang buhay, mabuting tao, tudug. Magandang bagyan. So parang hindi sumasang-ayon yung langit. Sabi mabuting tao. So muli po na. So isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Muli ito ay isang magandang pagkakataon para mag-aral tayo ng mga salita ng Diyos. Alam naman po natin na sa panahon natin ito ang tinatawag na last day, no? So ito na po talagang puspusan ang pagkilos ng demonyo para maraming tao ang kanyang mabitag at maisama sa impyerno. So ngayong umaga po ang ating pong title ng pag-aaralan ay yung Word of God. Gaano ba kahalaga yung salita ng Diyos sa ating buhay? Tanungin mo yung kapatid, yung katabi mo, mahalaga ba ang salita ng Diyos sa buhay mo? Hindi nga. So, gaano ba natin kadalas itong binubuksan? Alam niyo kung titingnan natin ang social media, ang dami doon mga turo na masasabi natin may mapupulot tayo, pero may mga turo din doon na twist. Hindi po ba, no? So, ang tema po natin is uses of the Word of God. Ano ba talaga yung gamit ng salita ng Diyos, no? According to the 2 Timothy chapter 3 verse 16, the word of scripture are God-breathed. Mismo, ito yung hininga ng Diyos, no? Sabi nila, gawa lang tao naman yung sumulat ng salita ng Diyos Yung Bible na yan, tao ang sumulat yan. Naniniwala kasi dati pinag-argue yung rebulto, yung mga imahe, yung gumawa ay tao. Ba't sinasamba? Yung Bible, ang gumawa rin naman yan, tao Diba? Pero sabi si Biblia, ito yung hininga ng Diyos. Siya mismo, no? Yung source or origin what is recorded in the scripture. Siya mismo yung gumawa. Siya mismo yun, yung salita, diba? Sa John yun, and the word is God. Amen. Sabi nga, no? God through the Holy Spirit used human authors to write what He revealed in the Bible. Ginamit lang ng Diyos ang tao para isulat. Hindi naman siya pwede lang sumulat Kasi pag nakita natin ng Diyos, mamatay tayo. Diba? Yung liwanag nga rin doon sa temple, makita lang yung liwanag niya, mamamatay Yung susulat pa kaya, makita sumusulat. No? Ginamit nga yung tao. Bakit? Bakit tao ang sumulat? Kasi tao ang nangangailangan ng kaligtasan. Kaya tao ang ginamit para magsulat. Kung kabayo, hayop ang gagamit, dapat hayop na magsulat. Kaya tao po ang ginamit ng Diyos na magsulat ng kanyang salita kasi tao ang nangangailangan ng kaligtasan. Amen po ba? Ulitin ko po ulit, pakisabi sa iyong katabi, gaano kahalaga ang salita ng Diyos sa iyo? Kung mahalaga po ang salita ng Diyos sa iyo, please matuto po tayong makinig. Na, kasi kung mapansin natin po yung salita ng Diyos, maraming gumagamit ng salita ng Diyos ngayon, pero twist po ang turo. Kung nagiging sensitive lang po tayo sa social media, marami po niyan. Meron na nga isang kilala dating hinahangaan no? Biglang nabaligtad yung turo niya, no? Naging kakaiba. Hindi natin alam kung anong nangyari sa kanya. O baka nilantad na rin siya, yung totoo, no? So, 4 uses of the Word of God. Sabi, una, useful for teaching. Pagtuturo ng katotohanan.
ang isang gamit ng salita ng Diyos ay para turuan tayo sa katotohanan. Hindi baluktot, hindi mali. Ituturo tayo sa katotohanan. Sa panahon ngayon, maraming nagtuturo ng salita ng Diyos talaga. Manood ka sa social media, nagtuturo sila ng salita ng Diyos. Ginagamit din nila Bible. Pero pinapaliwanag nila according to their own knowledge, yung sarili nila. Nagpipreach sila yung para lamang sa mga taong ikatutuwa ng tao, yung masisiyahan ng tao, o kaya naman, twist nila ang turo. Sila daw yung daan, sila daw ang katotohanan, sila daw ang buhay. Pero isa lang po ang nagsalita sa Biblia, si Jesus. Sa John 14:16, sabi ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Ang iba nagtatalo, sabi, kami ang katotohanan. Yung kiniklaim ng isang sect, sila daw ang katotohanan. Yung isang sect naman, sila ang daan. Ang isa naman sila daw yung ang ano ng buhay. Pero yung isa lang po ang nag-declare nun, si Jesus mismo. Kaya kapatid, kung tayo po yung makakapakinig ng mga salita ng Diyos, ng mga tagapagturo ng salita ng Diyos, tapos hindi si Jesus ang center ng kanilang tinuturo, mag-isip-isip po tayo kapatid. Makakapanood tayo, ako magsimba, gusto ko manood sa social media. No? Tinamad ka magsimba, manunood na lang ako sa social media. Nabuksan mo si ganito, na-twist, mali ang turo, kawawa tayo. Diba? Sabi ko nga sa mga anak ko, habang si Jesus ang iprini-preach sa pulpito, bilang tagapagligtas at Panginoon, maniwala ka. Pero kung ang prini-preach na siya na yung daan, yung kanila na ang daan, ang totoo, hindi na po tayo maniwala. Diba? Wanted, no? So, ang salita ng Diyos ay, ano daw? Nagtuturo ng katotohanan. Ano po ang totoo? Si Jesus, ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Siya lamang po ang binigay sa silong ng langit na ikaliligtas ng tao. Wala na pong iba. Ang iba dadaan pa kay San Pedro. No? Dadaan pa kay Mary. Meron pa sa school na nanalangin, Angel of God. Sinabihan ko yung asawa pa naman ng pastor. Sabi ko, uy, huwag mong gamitin prayer yan. Huwag mong ituro sa mga bata, Angel of God. My guardian here. Angel, pray. Ayaw nga ng anghel silang sambahin. Tapos pag nanalangin ka sa anghel, diretso mo. Hindi kasi maiksi na yan, madaling matutunan. Ang madaling matutunan ng bata, tinuturuan mo ng mali. Bakit maraming batang pasaway? Napatukan siya ng angel. No. Kasi nga namamali ang turo eh. Sa simula pa lang, angel na yung pinapanalangin. Baka mamaya yung anghel na yung nilaglag sa langit eh. Kaya naging ganun ang ugali eh, di ba? Baka yung anghel na pinapanalangin sila, yun yung anghel na inilaglag eh. Hindi kasi sinabi ko sinong anghel yun, di ba? Sabi, angel of God. Tandaan natin si Lucifer, dating anghel ng Diyos. Baka siya yun eh. Kasi ang totoo ko si Angel San Gabriel yung sasaway yun eh. Susunugin niya siguro yung prayer na yun, hindi nasunog. Kumalat. Diba? Baka siya na nga yun. Kaya kapatid, no? Basahin natin ang salita ng Diyos dahil ito ang magtuturo ng katotohanan. Amen. Kung naituturo lang sa bata yung salita ng Diyos, mula pagkabata hanggang pagtanda, siguro walang magpapasabay na mga kabataan ngayon. Hindi sa pagmamalaki, kaming magpipinsan. Sabi ko sa inyo, maliit pa kami, mga gano'n ba kaliit? Hindi, malaki na ako dun eh. Maliit pa kami, siguro naalala ko ng mga grade 1 kinder. Karay-karay kami ni Bishop papunta ng simbahan. No, sama-sama kami. Binadala kami sa Cristo. Hanggang sa lumaki kami. Yes, dumating ang panahon na nagbibinata, mga gwapo, nagbibinata, siyempre maraming mga kaibigan, pero salamat sa Diyos dahil kami nataniman ng salita ng Diyos, alam namin yung tama at mabuti. At hindi kami pinabayaan ng Diyos kasi nakatanim yung salita ng Diyos, kukunin at kukunin tayo. Kasi alam natin, itinanim yung mabuting salita ng Diyos, tutubo yun ng mabuti. Amen po ba? So kaya po, ang salita ng Diyos, wag po natin kakalimutan kasi ito nga ang magtuturo sa atin ng
katotohanan. Ulitin ko po, kapag ang nagsasalita, ang sinasabi sila na yung maliligtas, huwag po tayo doon. Doon pa rin po tayo sa Word of God. Na ang center ng kaligtasan is si Jesus. Amen. Basahin po natin lagi yung John 14:6. Ayan po talaga yan. No? Sabi niya, sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Hindi po sa pamamagitan ng mga pastor, ng simbahan, ng mabuting gawa, kundi si Jesus. Ba't ka gumagawa ng mabuti? Dahil si Jesus ay gumawa ng mabuti sa buhay mo. Amen. Pangalawa po, rebuking, pagpapabulaan sa maling aral. Ayun na nga po sinasabi ko kanina, maraming tagapagturo ng salita ng Diyos minamali. Sabi nila, sila daw ang totoo. Sabi ng isa, kami ang totoo. Kung matapang ka, magdebate tayo. Kami ang katotohanan. Kayo na. Kami ang kaligtasan. Power. Ano naman kami? Diba? Pero ulitin ko, si Jesus lang po ang nagsabi nito. Meron pa nga sinasabi, gawin mo ito tuwing, ano ba yun, tuwing mahal na araw. Papako ka sa krus, kung si Jesus hindi nakilala na yung mukha di ba? Nang pinako siya, sa kanila, sugat-sugat lang O gawin mo pa ito, gawin mo to, gawin mo yan, maliligtas ka. Nalala ko yung kwento ng tapos. Ano ba yung tapos sa Tagalog? Padasal. Kasi mayroong katuruan na ang kaluluwa ng tao pag namatay napupunta daw sa purgatory. Diba may ganung katuruan? Kung babasahin natin ng Biblia, wala talagang purgatory doon. Sabi na bakit? Wala rin namang Trinity sa Bible. Ba't kayo naniniwala sa Trinity? Yes, walang salitang Trinity doon. Pero nandoon yung idea na mayroong Trinity. Pero yung purgatory talaga wala. Dalawa lang sinabi doon. Hell or heaven. Diba? Hades. Pero may katuruan na mayroon daw purgatory. Pag namatay daw ang tao na hindi ganun kasama, pupunta muna sa purgatory. Tapos, anong gagawin? Mananalangin daw ng siyam na 9 years. Kailangan mo pag-ipagasal ng 9 years para ang tao ay malabas sa purgatory. Matanggal sa purgatory, mapunta na sa langit. Meron doon 4 na magkakaibigan. 4, close talaga sila. Kung namatay yung isa, ilan natira? Kung magagaling sa math, namatay ang isa, ilan natira? 3. Yung ginawa ng 3, pinadasalan nila yung kanilang mabuting kaibigan. Nanalangin sila hanggang 9 years. Pagdating ng 8 years, namatay yung isa, 2 na lang sila. Pinanalangin nila ng pangsyam yung isa. Yung isa naman tutuloy. Magna 9 years sunod na taon. 9 years na. Sabi, ay, salamat yung 2 nating kaibigan. Nandun na sa langit. 2 sila. Titigan silang 2. Paano kaya pag ako ang nahuli, sino magpapadasal sa akin? Ano magpunta sa langit? Diba unahan tayo? Diba kasi ay yung katuruan. Dapat after 9 years, papadasalan mo. Meron pang isa. Kasi sabi niya, pag after unang nakakano sa purgatory, unang taon, makikita yung ulo. Nilitaw na yung ulo sa purgatory. Pangalawang taon, katuhan na. Pangatlo, 4. Yung babae, siyempre, hindi naman siya ganun kayaman No? Sabi niya, ay, kumusta po? Ano na po ba ang nakikita sa aking asawa? Kasi 8 years na po akong nagpapadasal sa kanya. Ano na lang po ang hindi nakikita, ang nandoon pa sa purgatory para tuluyang mapunta sa langit. Sabi, paan na lang po ang hindi nakikita. No? Paan na lang po ang hindi nakikita. Ay, sabi naman ba? Praise the Lord! Hallelujah! Bakit po? Hindi na po ako gagastos, hindi na po ako mangungutang. Kasi ganun talaga para makapag-ano lang, nangungutang iba no? Yun kasi yung katuruan Yung padasal hindi na po ako mangungutang. Hindi na po talaga. Salamat. Bakit po, sister? Kasi nakalabas na yung asawa ko sa purgatory. Hindi, nakakawanong taon ka pa lang, sister. Hindi na po. Ay ako na po ng pangsyam. 8 pa lang kailangan 9 na taon.
Kasi po, yung mister ko, walang paa. Makatitilis na isang taon na. Diabetic kasi naputulan din. Kaya hindi na daw, di ba? Maling katuruan yun. Di ba? Kasi ang damang totoo, pag namatay ang sabi sa Hebrew, once ang tao ay mamatay, judgment. Tinalaga sa tao ang isang mabuhay at tinalaga rin isang mamatay. At pagkatapos nun, judgment, pag-uhukom. Whether saan siya mapupunta sa langit, pag tinanggap niya si Jesus as Lord and His Savior, sigurado, langit. Pero kung tatanggihan niyo yung katotohanan na si Jesus ay Diyos at tagapagligtas, sigurado ako, doon siya sa hell. No? 100%. Kaya kapatid, no? Ingatan po natin yung salita ng Diyos sa ating buhay sapagkat ito ang magtuturo, ang magpapabuluanan sa mga maling aral na ating naririnig, napapanood ngayon sa social media. Ingat-ingat po tayo kasi meron isang kilalang talagang na-twist na. Dating kilala, ang galing magturo, bumili pa nga ako ng libro nun. Bumili ako ng libro niya kasi ang galing, nakikinig pa kami nun. Pero bakit nagbago yung pananaw niya? Siguro na-inip din eh. Sa tagal na Jesus bumalik eh, no? Ang tagal mong bumalik. Na-board, gumawa ng sariling katuruan. Amen. So sabi sa Biblia sa 1 John 4:1, test the spirit, no? Dear friends, do not believe every spirit. Huwag daw natin paniwalang ang mga spirit, ang mga espiritu. But test the spirits to see whether they are from God. Kapatid, nang tinanggap mo si Jesus as Lord and Savior, binigyan kayo ng spirit of discernment. Mandi-discern mo kung yung espiritu na yon ay galing sa Diyos. Pag sumakay ka nga lang sa bus sa jeep, malalaman mo na ang katapat mo ay Kristiyano o hindi. Kasi yung espiritu nyo may ugnayan. Masasabi mo sa ano, siguro Christian. Ang ano pa, parang nagtatanong ka pa eh. Siguro Christian to. Parang pero Christian yun. Kasi ano yung inyong espiritu nag-usap, di ba? Because many false prophets have gone out into the world. Totoo naman, di ba? Mapapanood na natin sa social media, marami nang lumalabas. Hindi pa man ngayon, noon pa man, nagsilabasan na yun sila. Hindi pa nga lang ganong lantad. Ngayon, marami na. Ang bibilis pa nila. Nag-iikot pa. Ngayon, may nakita ko sa social media eh. Yung ano mismo, yung trunks. Tanggapin mo ba si Satan as your Savior, no? Bilhin mo gaano ka, ano yung gawa ng kaaway. Meron na silang trucks. Si Jesus na ay si Satan. Tanggapin mo bilang Savior. Di ba? Lord and Savior. So ganun po kapatid, kaya dapat po talaga natin pag-aralan yung Spirit. Kung ang bawat Espiritu ay galing sa Diyos. Amen. Sabi nga, the wise recognize rebuke as a gold. Amen po ba, no? Like an earning of gold or an ornament of fine gold is the rebuke of a wise judge to a listening ear, no? So, kung tayo man ay tinutuwid ng salita ng Diyos sa ating mga gawa na mali, pasalamat ka. Sabi nga, habang nakakadama pa ang puso mo na tinutuwid ka, magpatuwid ka. Amen. Kasi kung hindi na yan makakaramdam ng salita ng Diyos, no, kalyado na yan, mahirap po kapatid. Pangatlo po, yung uses ng salita ng Diyos is correction. Pag-correct, itutuwid ka. Pagtutuwid sa likong gawain. Kung gumagawa po tayo ng mali, itutuwid tayo ng Diyos. Naalala ko si Samson, si David. Bakit itinala yung kwento ni Samson at ni David sa Biblia? Pwede naman sa huwag na lang yun, no? Bakit? Siyempre, may matututunan po tayo sa buhay nila. Kaya itinala ng Diyos, ipinakala ng Diyos yung kwento ni David at ni Samson para meron po tayong matutunan. Hindi yun itatala o hindi yun ipasusulat ng Diyos kung wala kang mapupulot. Uy, pwede naman pala eh. Kapatid, sabi ko nga sa inyo, bawat salita ng Diyos may matututunan ka. Correction po, no? Itutuwid po tayo. Tingnan natin po yung awiting anak. Sino nakabisado nyo? Kay Freddy Aguilar.
Nag-isilang ka sa Manila. Ganun yung kanta ng mga bata. Laking tuwa ng mga chonggo. Di ba, awit ng Freddy Aguilar, nag-isilang ka sa mundong ito. Di ba? Laking tuwa ng magulang. Totoo naman talaga eh. Nag-isilang nga yung panganay ko. Napupuyat ako dyan eh. Di ba? Laking tuwa ko talaga. Nag-isinilang siya. Natutuwa ka pa rin ba? Natutuwa pa na. Pa naman, natutuwa pa naman. Siyempre naman. O ba naman, bigyan ka pa naman ng with honor eh. Oo, Diba? Natutuwa ako. Susunod. Ako, magna naman sana ako nun eh. Kaya lang, what a friends for. Magna 9 years. Magna 9 years sa kasuma, sumasampung taon. No? So yung awiting anak, mapapansin po natin dun sa awiting anak bandang dulo, ano nangyari sa bata? Diba? Ikaw nga ay biglang nagbago, naging matigas ang iyong ulo, at ang payo nila'y sinubay mo. Bakit? Sinuway ng bata yung payo ng magulang, hindi nagpa-correct. Tapos sa bandang dulo yan, pagsisisi ang sa isip mo. Nalaman mo, ikay nagkamali. Buti pa nga siya, nag-isip niya nagkamali siya. Pero ang iba, hindi nag-iisip na nagkakamali. Amen po ba? Paninindigan nila yung kanilang nagawang mali. Tandaan po natin, pag kino-correct po tayo ng salita ng Diyos, salamat sa mali. Minsan nangyari sa akin yun, talagang may nagpapasaway ako nung nagbibinata ako, nagpasaway ako eh. Tapos, i-correct at i-correct ka ng Diyos kasi God loves you. I-correct ka niya. Kasi may seal of spirit ka na i-correct ka niya. I-allow ka lang niya doon pero hindi ka niya pababayaan doon. Paano? Ba't ako nalab ng Lord mapunta sa ganitong sitwasyon? Para matuto. Yun, una, parang matuto. At meron kang experience. Saka yung malaman mo yung pinagkaibahan. Pinagkaibahan. Saka una sa lahat, pwede ka nang magpayo. Kung hindi mo kasi masusubukan nyo, paano ka mag-experience? Pero sabi nga, matalino ka kung natuto ka sa sarili mong mali. Pero mas matalino ka kung natuto ka sa pagkakamali ng iba. Baka mamaya subukan ko din. Parang may kwento ako. Ay, hindi ka nang matalino. Wag, nakamamatay. Diba? Nakamamatay. Amen. So, tingnan pa natin yung BOC. Ano ba yung BOC? Bureau of Correction. Bureau of Correction. Diba yung Bureau of Correction? Marami nakukulong doon. Maraming pumasok doon. Sabi nila, Bureau of Correction. Iko-correct. Itutuwid. Pero paglabas ganun pa din. Lumalala pa. Diba? Marami akong nakita dito sa pabahay na huli dahil sa droga. Nang lumabas, mas malala pa. Bakit? Kasi nga, yung salita ng Diyos, dapat itinuro sa kanila doon sa loob ng kulungan. Nandun lang sila sa kulungan, kung ano-ano lang ginagawa, gumagawa ng ganito, pero hindi na ituro yung salita ng Diyos, yung katotohanan. Kaya lumabas sa Bureau of Correction, ganun pa din. Bumalik, mas lumala pa. Kaya kapatid, no? Sabi sa inyo, yung isang uses na salita ng Diyos is pagtutuwid sa likong gawain. Kung nakikita mo yung kapatid mo na gumagawa na ng mali, anong gagawin mo? Paluin sa puwet. Babatukan. Ako talaga, mga anak ko, talagang lagi ko yung kinukorek eh. Gising sa umaga, cellphone. Bago pumikit ang mata, cellphone. Kaya kinukorek ko sila. Kung mahal nyo yung buhay nyo, alagaan nyo. Minsan, sa utusan ko yan, oy, ano na kayo? Wait lang, nakakatatlong utos na, sasabihin ko, sino bang mas mahal nyo? Yung cellphone o ako? Nagsiselos na ako sa cellphone. Totoo po yun. Kasi mali naman talaga yun, di ba? Correction. No? Mamali ka, itutuwid ka sa likong gawain. Amen. Sabi nga, no? Sa Proverbs 10:17, accept correction and you will find life. Reject correction and you will miss the road. Ayan, no? Accept correction and you will find life. Kung tatanggapin mo yung pagpo-correct sa'yo, makakakita ka ng buhay. Pero kung i-reject mo yung correction, anong mangyayari daw? You will miss the road. Maliligaw ka. Maliligaw ka. Hindi ka manliligaw, maliligaw ka. Kaya kapatid ko, sa mga anak dyan,
Kung kinokorek ka ng iyong magulang, huwag kang magtatampo, kapatid. Ang iba nagtatampo pag kinokorek ng magulang eh. Magaling pa sa magulang. Ay, kung inabot mo yung magulang namin, ewan ko lang. Wala, apo na sila eh. Kung inabot yung magulang namin, ewan ko lang. Inabot niya si Mama T. Diba? Wala si Mama T. Kasi correction eh. Sino bang makakakita ng ating mali? Siyempre yung kapwa natin. Eh nakita mo yung kaibigan mo, gumawa ng mali. Ayaw mo masaktan. Dahil close kayo eh. BBF kayo eh, no? Ano ba yung BBF? Best Best friend friend forever. forever. Nakita mo gumagawa siya ng mali. Ay, aayon na lang din ako. Sabi ng Biblia, do not be Conform. conformed to the father of this world. At higit sa lahat, nakita mo yung kapatid mo gumagawa ng mali. Sabi ng Biblia, open rebuke is better than a secret love. I-rebuke mo siya, mali na nga eh. Huwag ka na sumang-ayon. O susama ka pa Cheer mo na lang. Cheer. Go! Go lang. Ulitin ko, Proverbs 10:17, accept correction and you will find life. Reject correction and you will miss the road. Anong mamimiss mong road? Yung daan patungo sa buhay na walang hanggan. Tandaan natin, yung salita ng Diyos, i-correct po tayo yan. Para mapunta tayo sa buhay na walang hanggan. Pang-apat, instruction in righteousness. Ito yung pinakamasarap sa lahat. Yung salita ng Diyos, ito ang mag-aano daw? Instruction. Mag-aakay sa matuwid na pamumuhay. Tuwid ba ang pamumuhay na? Yes, hindi pa tayo perfect. Hindi pa tayo matuwid. Tama naman yun, di ba? Hindi pa tayo matuwid. Pero tandaan natin, yung salita ng Diyos, iakayin ka pa lang yun sa matuwid na pamumuhay. Hindi ka pa matuwid. Kaya nga may salita ng Diyos eh. Kasi aakayin pa lang tayo sa matuwid na pamumuhay. Sino gusto maging matuwid ang pamumuhay? Amen. Sino dito yung mga magugulang? Magulang. Siyempre lahat tayong magulang, ang gusto natin yung anak natin ay maging matuwid ang pamumuhay. Busugin natin sila sa salita ng Diyos. Kaya nga ako, yung mga anak pag Biyernes pumunta kayo doon sa church. Kayo mag-prayer meeting doon. Papa, ba't hindi ikaw? Ba't hindi ayaw nyo? Ba't? Kayo, kailangan nyo yan. Maubos tayo sa bahay. Pumunta kayo doon. Pag Martes kay Sister Mitch, punta kayo doon kay Sister Mitch. Diba? Hindi sila nakapunta. Kasi busy na rin yung mga bata. Pero hanggat maaari tayo bilang mga magulang, dalhin natin yung mga anak. Busugin natin sila sa salita ng Diyos. Kung ang mga kabataan, kung ang salita ng Diyos ituturo sa eskwelahan, antayin mo siya ng school. Naalala ko dati nung elementary kami, mayroon pang tinatawag religious. Yung religion, yung pumapasok sa classroom, ang problema ang tinuturo nila, Ginoo Maria, di ba? Pero kahit pa paano, kasi mayroon pa rin kahit pa paano, konting salita ng Diyos doon. Yung prayer lang ang namamali kasi, yung angel of God. Amen. So tandaan po natin, no? Yung salita ng Diyos, aakayin tayo sa matuwid na pamumuhay. He says that the scriptures ultimately have in view training us in righteousness. Yung child training. Paano po ba natin tuturuan yung ating mga anak? Pag dinidisiplina natin sila. Siyempre, pinapagalitan, no? Gawaing bahay, training mo. Magsaing. Naalala ko, nung training ako ng nanay ko magluto ng puso ng saging. Ala, ang hirap na. Siyempre si nanay, hindi naman siya na pwede talagang magbabasa ng kami kasi maghapon nagtatahe. Ang tatay naman, maaga pa lang, nasa bukid na. Siyempre, bilang panganay, 4 na lang kami doon eh. Si Ditch kasi may asawa. Ako, si Ernie, si Joy Joy, si Ika. Si ate kasi ano yun eh. Ano, manto. Hindi, si ate kasi hindi yung taong bahay, taong labas yun eh. Hindi ko. Yung ate kasi po namin talaga, pag kumandidato yung mayor, mananalo yun eh. Pag inutusan mo yan sa palengke, aalis ng alas 7, darating alas 10 eh. Lahat na makakasalubong kasi niya, kakausapin niya eh. Ma-PR yun eh. Kaya pwede manalong mayor yun. Wala nang pera.
So ulitin ko nga po, nung training ako ng nanay ko, magluto ng puso ng saging. Talagang tinuruan niya ako mag-train. Sabi ng nanay ko, "Nak, diba, ganito ang paghiwa ng puso ng saging. Hiwain ko daw, tsahin ko, hiwa naman ako." Pagkatapos kong maghiwa, punta ulit ako nanay kung ano nang gagawin. "Nay, tapos na po ako maghiwa. Ano na po gagawin ko?" "Orasi." "Orasi." Gano'n naman ako sa orasan. Kalahating oras ako dun, makakitig. Kasi, 8:30. Tawag kay nanay ko, "Nay, 8:30 na po." "O, ba't di naman nagtatanong ng oras ha? Di ba sabi niyo po, orasi yung puso ng saging?" "Aro, uto eh." Orasi. Pag ibig pala sabihin ng orasi, pigaan mo sa asin. Hindi nyo kasi tinagalog eh. Hindi pa naman ako waray eh. Kung sinabi nyo, lamasin mo sa asin yan, di tapos na, kalating oras ang nasayang. Di ba? Ganun po, train tayo ng nanay, ng magulang. Ganun din ang Diyos. Pag i-train ka niya, pag hindi mo naintindihan, ang mali ko lang kasi doon, hindi ko naintindihan, pagkarinig ko lang orasi, gano'n ako. Mali, tandaan po natin. Okay. Dahil hindi ka naman marunong Kaya ang nasakit po, di natin naintindihan. Dapat po ganun. Pag hindi natin naintindihan yung training ng Diyos sa atin, magtanong po tayo. "Lord, ano po ba gagawin ko?" Sasagot ang Diyos. Amen. Kasi iko-correct ka nga niya sa iyong gagawin. Dahil ikaw ay kanyang anak, siya ang iyong ama, i-instruct ka niya ng maayos. Amen po ba? Sabi nito, hindi pa nga tayo matuwid, pero tandaan mo, ang salita ng Diyos ang aakay sa atin sa matuwid na pamumuhay. Yes, magkakamali ka. Sino pa dito hindi nagkamali? Tignan po natin pag nagsusulat ang bata. Ngayon, ang mga bata, napansin ko ako yung nasa grade 4 teacher, kada sulat, instruction, ay, nagkamali, kumuha ng correction paper. Nuli. May correction. Buti sana. Salamat sa Lord kasi ang Lord may correction din siya. Nagkakamali tayo pero i-correct ka niya. Amen. Kasi yun yung kanyang gamit ng kanyang salita, instruction in righteousness, i-correct ka niya. Amen. Remember, the Word of God is our food, no? Tandaan po natin, ang salita ng Diyos ay ang ating pagkain. Sino dito ang nakakita na kay ng Manoris? Gusto nyo ba ng Manoris? Ano itsura ng Manoris? Malaki ang tiyan, mapayat, utot balat, lumilipad sa langgola. No? So, tandaan mo, kapatid, mahalin natin yung salita. Napakabuti ng Diyos. Dati ang Biblia, napakalaki. Napakabigat bitbitin. Siguro ang bigat ng Biblia is 2 kilo. Tapos lumiit, nagkaroon ng pocket Bible. Ngayon, mabuti ang Diyos. Digital na. Pero ang tanong, dahil na sa cellphone, nabubuksan mo ba? Sila sa akin, di sila pwede magsabi, ikaw nga papa, wala kang cellphone app sa cellphone ko. Kasi cellphone ko, parang konting ano lang, bibigay na ito. Kasi pag nalagyan pa ng apps ng Bible, ang taas kasi di ba ng ano niya, nagahang may mga importanteng apps ako dito na hindi mo. Pero sa kanila lahat yan mayroon. Kaya ang tanong, gaano kadalas ang minsan? Kung gusto natin makarating sa magandang pamumuhay, buksan po natin lagi ang Biblia, kapatid. Sabi sa Matthew 4:4, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Siya po yung pagkain ng ating espiritu. Paano ka maitutuwid? Paano ka i-review kung hindi tayo nagbabasa? Nang ako'y ay mabigo sa aking ex-girlfriend, na wala dito, kaya malakas ang loob ko. Nang mabigo ako sa ex-girlfriend ko kasi as wife ko na ngayon, kaya ex-girlfriend na. Nang mabigo ako sa ex-girlfriend ko, ang ina naman natin. Nang mabigo ako sa ex-girlfriend ko kasi wife ko na ngayon, syempre alam mo naman nang mabigo ka, alam yung ang nagbigay sa akin ng salita ng Diyos. Binuhay ang salita ng Diyos. Sa verse na natin yung dito sa sa
FCC, yung Romans. All things work together for good to those who love God. Pag umiiyak ako kasi, nabi ko binuksan ko yun yung nabigay, ayun ang binigay ng Diyos sa akin. All things work together for good to those who love God. Ano nangyari? Hinabol niya pa rin ako dito. Kasi mahal ko ang Diyos. Amen po ba? So, kahit baksak na baksak ka na dahil ang salita ng Diyos ang nagbusog sa'yo, naging malusog ka. Amen. So, ganun po yung kapatid. Tapos, ang nanay ko, ang sabi ng nanay ko, binigyan niya pa rin ako ng salita ng Diyos. Kung paano ako nakapagbukas ng Biblia, ang binigay din ng nanay ko, yun din. Biruin mo, ako nagbukas ng Bible, yung nakikita ko ng nanay kong baksak, pumasok si nanay sa kwarto at sinabi niya, anak, kung para kayo, bibigay ka ng Diyos. Tandaan mo, Romans. Okay. All things work together for good to those who love God. Amen. Binigyan niya ako ng kalakasan. Amen? So sa Psalms 119 verse 105, sabi doon, your word is a lamp for my feet and a light on my path. Ang salita mo'y isang tanglaw sa aking patnubay, sa landas kong daraanan, liwanag na tumatanglaw. Tandaan mo kapatid, subukan mong mag-drive ng sasakyang motor na walang ilaw sa dilim. Sigurado ako, kung di ka man sa Hades, hindi ka man sa heaven, sa purgatory na lang para padasalan, liligtas. Wala namang purgatory, no? Pero pag nag-drive ka na mayroong ilaw kapatid, sigurado ako wag ka lang pipikit. Ligtas ka. Amen. So kasi ganun din yung ang salita ng Diyos, tayo nandito sa mundo maglalakbay, gamitin natin yung salita ng Diyos bilang ating tanglaw at liwanag. Amen. So, punta po tayo sa 2 Timothy verse 3:17. Meron po dyan sa tayo. So that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. Upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Remember, lahat po tayo ay lingkod ng Diyos. Hindi lang po kami, lahat po tayo. Bakit daw? Para ihanda ka sa mabubuting gawain. Pag nagawa po natin yung apat na yun at nangyari sa ating buhay yun, ano kapatid? Makakagawa ka na ng mabuti. Handa ka na. Hindi ka nang magre-reklamo. Yes. Ako pero minsan ako talaga nagreklamo ako sa mga namamalimos. Madalas kami magtalo yan ng misis ko. Pag may pumasok, kumalapit sa kanyang badyaw, bigay. Ako naman, kasi minsan nagdadala ako, nagbigay ako sa mga badyaw, nakikita mo din, nagkakaraklos, nagsusinuso ka yung bigay, kaya sabi ko, wag. Ang binibigyan na ako ngayon, yung umaakyat sa mga bus, yung nag-aalok sa SM na, ate, ballpen, pang-aral ko po. Mga ano yun? Yung candies. Pastillas. Kahit o yung nakita ni Joshua, yung batang kasi inaaral niya yata, umakyat sa bus, kami sa Pampalay. Bumili kami. Sabi ko nga kay Mrs., dalawa lang. Binili 4 Bakit pa? Gusto niya kainin? O kaya lang, salamat sa Lord kasi nagiging handa tayo sa paggawa ng mabuti. Ganun po, no? Nako-correct tayo. Salamat po sa Diyos sapagkat tinuturuan niya tayo pahalagahan yung kanyang salita. Alam nyo kapatid, kung mapapahalagahan natin yung salita ng Diyos, makakagawa tayo ng mabuti. Ito po yung pinakamaganda na dapat natin gawin. Sa Joshua 1:8, sabi po dyan, huwag mo kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Yung tinutukoy po dyan, aklat ng kautusan, yung Bible. Tandaan po natin, yung Biblia is maraming promises pero maraming condition din. Huwag mo kaliligtaan basahin ang aklat ng kautusan, pagbulay-bulayan mo iyan araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong. Sino gusto sumagana? Amen. Sino gusto magtagumpay? Amen. Ayan po yung sekreto kapatid, Joshua 1:8. Joshua 1:8. Ano daw gagawin?
Basahin ang aklat ng Katusan. Pagbulay-bulayan mo araw at gabi. Hindi lang sinabing araw, Pati gabi. pati gabi. Magbasa ka ng Biblia. Sabi nga pag mayroon, nagbasa ka ng Bible at mayroon magrema, stop. Habang nagbabasa ka ng salita ng Diyos, may nagrema, umangat yung salita ng Diyos, stop. Meditate on it. Ba, nabasa mo yan, Joshua 1:8, stop ka. I-meditate mo, Lord, ano po ba ang dapat kong gawin? Ano po ang nais mo? Stop ka pati. No, stop ka na doon, mag-meditate ka. Namnamin mo ano yung utos na pinagagawa, ano yung mga dapat na iwasan, ano kung gagawin mo, ano ang mapapala mo. Amen. So ulit, kapatid, mahalaga po ba uli ang salita ng Diyos sa ating buhay? Amen. Para saan siya? Para sa mabuhay. Useful in teaching, what else? Correcting. Rebuking, pag nire-review kayo sa salita ng Diyos, sige pa-rebuke tayo. Then, correcting, alam naman na pag nagkakamali, correct ka niya. And sa last, instruction and righteousness. Ayan ang gusto ng Diyos, maging righteousness tayo. Hindi pa man tayo righteous, pero dahil sa tinanggap natin si Jesus bilang ating Panginoon at Tagapagligtas, itinuturing na tayo ng Ama sa Langit na matuwid. Amen. Sige po, tayo po lahat ay punikit. Hallelujah. Dakilang Diyos, Amang Banal na mapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng iyong anak na si Jesus na aming Panginoon at Tagapagligtas, at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo, kami po'y nagpapasalamat sa isang magandang araw na ipinagkaloob sa amin. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita sapagkat kami muli iyong tinuruan, binusog, Panginoon, na kailangan namin sa asa. Sa panahon ito ang iyong mga salita sapagkat lumalaganap, Panginoon, sa mundong ito, sa social media, yung mga maling katuruan, Panginoon, about you, about sa kaligtasan, about sa paano mamuhay. Isa lang po, Panginoon, ang aming alam. Ikaw ay namatay sa krus ng Kalbaryo para kami maligtas, Panginoon. At salamat po sa iyong anak na si Jesus na iyong pinagkaloob sa amin at hindi pinagdamot pa sapagkat sa iyo, sa Kanya, Panginoon, kami ay tinuring mong matuwid. Salamat po sa iyong mga salita na patuloy, Panginoon, na magtuturo sa amin paano mamuhay ng matuwid, Ama. Salamat po, Ama, sa iyo po namin pinagkakatiwala ang lahat-lahat. Sige po, ating po, kahit po tumayo at ating muli, Panginoon, salamat po sa iyong kabutihan. Taas po natin ating mga kamay upang tanggapin natin ang pagpapala. Sumayin niyo ang pagpapala ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Sa pangalan ni Jesus, Amen.